Verse 1 to 6. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, you know the way where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Chapter 14, verse 1 to 6. Do not let your hearts be troubled. Trust God and also trust in me. My Father's house are many rooms, and if it were not so, I would have told you so. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, also that you may be where I am. You know the way to the place I am going. Thomas said to him, Lord, how can we know the way you are going? So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Chapter 14, verses 1 to 6. Do not let your hearts be in trouble. Trust in God and trust also in me. In my Father's house are many rooms, and I will go there to prepare a place for you. If it were not so, I would have told you. I will go there to prepare a place for you. And if I go there and prepare a place for you, I will come back and take you with me, so that you may be so that you may also be where I am. And you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Amen. Chapter 14, verse 1 to 6. Do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you may also be where I am going. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, how can we know the way? How can we know? Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. John chapter 14, verses 1 to 6. Do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. You know the way to the place I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can you say, we know the way? Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Amen. Today we will share the gospel of Genesis chapter 12, verse 1 to 3. O karon atong tikion diri sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod 3. We will learn together. Dungan taog masa. Ang Ginoo ingon kang magahang. Biyagi ang imong kasol, wag imong mga paryente ug balay sa imong amahan. O langaw ngadto sa usa ka nasod ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw daghang kaliwat o mahimo silang dakong nasod. Panalaginan ko ikaw gihon kung bantugan ang imong ngalan aron mahimo
panalangin alang sa uban. Panalanginan ko gadto pagapanalangin kanimo, apan tungloon ko gadto pagtulong kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang talang nanasod sa kalibutan. Amen. Today we are sharing the gospel about Lino and Palos. O karon ako pagatukiyon ang pagbiya o sunod. If one fisherman throw the hook without the bait into the water, fish will not be caught. O kung ang usa ka mananagat wala bay og kawit nga walay paon sa tubig, dili makuha ang isda nini. However, if you put the bait, the fish like on the hook, he will catch the fish like the waves. Apan kung ibutang niya ang paon sa kawitanan niini, makuha dayon niya ang isda. Greed is the bait with which the devil tempted the human kindness. Ang kahakog mao ang paon nga gitindan sa yawa sa katawhan. Because of the greed, Adam was caught by the devil's bait in the Garden of Eden. Tungod sa kahakog si Adan nadakpan sa mga yawa nga paon sa tanaman sa Eden. However, since Jesus had no greed, he was not tempted by the devils. Pero bisan ni ana si Jesus walay kahakog, wala siya matintal sa mga yawa. In order not to be snared by the devil, we must not have greed. Aron dili kita malitagan sa yawa, dili kita kinahanglan nga adulan, dili kita makapaton o kahakog. Bible says James chapter 1, verses 13 to 15. Ang Biblia nagaingon diri sa Santiago kapitulo 1, bersikulo 13 hangtod 15. Santiago kapitulo 1, bersikulo 13 hangtod 15. We will do together. Duman taw basa. Kung ang usa ka tawo tintalo, dili siya ang ingon. Kining tentasyon gikan sa Dios. Kaya ang Dios dili man matingkad sa mga buhat sa pagbuhat og kautan. O dili usa siya matingkad ang bisan isa. Apan kung abot ang tentasyon ko ng tawo at luwad o galingon, sa dautan niya pinuha. Unya ang iyang dautan timuha, manakon o panganak og sala, o inig kahingkod sa sala ang dala inig kamatayon. For do not tempt by the devil's spirit, we must be humble and gentle hearted. Aron kita dili matintal sa daotang mga espiritu, kinahanglan ta mapatugsanon. Number one, we have learned the obedience of Abraham's places. Ug una, ang pagkamasinugtanon ni Abraham. Abraham obeyed the word of God. Si Abraham nituman gyud sa pulong sa Dios. The price to be paid to follow God. Ang bili nga ibayad sa pagsunod sa Dios. We must leave physical pleasure, mental lust, and the praying of this world. Kinahanglan natong biyahan ang pisikal nga kalipay, mental nga kaibog ug kahapog, niining kalibutan. Because we cannot have both this world and God. Tungod kay dili nato maangkon ang kalibutan ug ang Ginoo. So Abraham faced trouble because he didn't leave his father's household, didn't leave Lot his views. Si Abraham nagatubang og kasamo tungod kay wala siya mobiya sa panimalay sa iyang amahan ug wala usab siya mibiya ang Lot nga iyang pag-umangkon. Genesis chapter 11, 27 to 28 mentions. Ang nagaingon diri sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 27 hangtod 28. We read it together. Ang dungan taw basa. Mao kini ang mga kaliwat ni Tera. Si Abraham, si Nahor ug si Haran. Si Haran mo'y amahan ni Lot, ug si Haran namatay dito sa iyang lungsod na natawan nga mao Ur sa Kaldea samtang buhi pa ang iyang amahan. He went down to Egypt. Ug siya miadto dito sa Ehipto. Abraham went down to Egypt because of the famine
Genesis chapter 12, verse 19 mentions. Diri sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 19, nagaingon, And Ngano then, mayon ka man? why did you say Ngano mayon ka man nga siya ay nagsuon ug tungod niini gikuha ko siya aron mahimong akong asawa. Ang iyang imong asawa kuha siya og paglakaw kamo. When the Abraham went down to Egypt, he said to Elias, his wife said to my sisters, Ug sa diyang si Abraham niadto sa Ehipto, nga makakyud siya sa hari nga iyang ang iyang asawa, giingon niya ang iyang igsuon. because he was afraid about Egyptians. Tungod kay nahadlok siya sa mga Ehiptohanon. So we must be very peaceful, honest, even though trouble and difficult times. We must keep to our peace very peacefully. Kung munang kinahanglan gyud ta nga magpatingad-anon bisan sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi o kinahanglan ta nga makabaton og pagtuo. So later he called you strive to in Canaan. Sa ulahi kini mao ang hinungdan sa panag-away sa Kanaan. Genesis chapter 13 verse 9 to 11. Diri sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 9 hangtod 11. It's not the whole land before you. Musa magbulat kita, pagpilit yuta kabuot kong kuikan o biyak nako. Kung ato ka sa usa ka dapit, ato ako sa langit. Musa ilog pagtanaw ang palibot. Kung nakita niya nga ang tibok walog sa Jordan, hangtod sa suha daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo, o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabok kini sa walang palaglagas sa Dios ay sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomorra. Gipilit ni Lot ang tibok walog sa Jordan o mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon niining paagian nagbulag sila si Abraham. After some time, Abraham left his nephew Lot. O gihanang taknaa si Abraham iyang gibiyanan iyang pagubangkon nga mao si Lot. They were separated to each other. O nagbulag gyud sila. After left his nephew Lot, Almighty God blessed Abraham. O sa diyang pagbiya ni Abraham siya pagumangkon, ipanalanginan gyud siya sa Ginoo. Which means Abraham obeyed that time. God blessed him when he left his father's household. O di anak, mao pasabot nga Ginoo magpanalangin kaniya, panalangin ni Abraham. Genesis chapter 13, verse 14 to 17 says, Diri sa Genesis Kapitulo 14, versikulo, the Lord said to Abraham, after Lot had departed sa bibiyan na sinduwag ang Ginoo iyang Abraham, ikan sa iyong kalimutan ng tao pag-ayo ang panaglapi. Ihatag ko kanimo ug sa iyong mga kaliwat, ang tanang yuta ay imong nakita o panghimo ng kini sa your dayon. Padaghanan ko ang imong mga kaliwat ug wala nakaiyak kanila. Masayon pa ang pag-iyap sa abok kaysa pag-iyap, unyag sa imong mga kaliwat. Busa pangantam ug surya ang tibuok yuta, ihatag ko and kinibiyanan no still could be counted. Go work to the lands and bless the land, for I am giving to you. Amen. 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 After Abraham left his father's household, nephew Lot, Almighty God gave to him very wonderful blessing and properties. O sa dihang pagbiya ni Abraham sa iyang pagumangkon nga si Lot, ang Ginoo nagpanalangin gyud ug maayong panalangin ni Abraham. He was blessed when he left from everything. Siya na panalanginan sa diyang iyang gibiyahan ang tanan. God promised to Abraham, Genesis chapter 12, 2, 3 again. Ang Ginoo misalig kang Abraham diri sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 2 hangtod 3. I will make you into a great nation and I will bless you. Hatagan ko ikaw ang dagang kaliwat o panimo silang dakong nason. Panalanginan ko ikaw ug gimuhon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ug kadto pagapanalangin kanimo, apan tungloon ko kadto magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. After Abraham
what God commanded, all blessing come upon to Abraham. Sa diyang bibiya si Abraham sa tanan, ang Ginoo nagapanalangin gayon kaniya. So, through this lecture, we must learn how can we receive so much blessing like Abraham. O pinaagi niini nga atong gibasa, kita makadawat o panalangin sama ni Abraham. Bible says, do not follow the pattern of this world. Ang Biblia nagaingon nga dili kinato sundon ang pamalakad ni ining kalibutan. Instead of that, we must follow the Holy One, God and the Lord Jesus Christ. Kung gianak kinahanglan nato nga musunod ni Ginoo aron And then you will be blessed in spiritually, physically, everything. kung ikaw panalaginan bisan sa physical o sa tanan. So second one, we must learn obedience from Jesus Christ. O kang ikaduha, kinahanglan kitang makakaton sa pagkamasinagtanon gikan kang Jesus. The Bible says Jesus is the true God and eternal life. Ang Biblia nagaingon nga ang Ginoo mao ang tinuod nga Ginoo ang kinabuhi walay katapusan. But Jesus left heaven to save humanity, come to the world as a man. O si Jesus bibiya sa langit aron pagluwas sa mga katawhan. Genesis chapter 1 verse 1 says this. Ang Genesis kapitulo 1 John chapter 1 verse 1. diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1. So in the beginning was the word. So wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong ihana. Ang pulong nabuhat sa Dios ug ang pulong Dios. Amen. Amen. The word was God, and verse 2, we read verse Diri 2. sa bersikulo 2, sukat ka kayo sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Which means Jesus Christ was God in the beginning. O diri nagpasabot nga ang Ginoo mao gyud ang Ginoo sunod sa sinugdanan. John chapter 14 says, Jesus said to the people, God in me, I in God Almighty. They are one. O ang Biblia nagaingon sa Juan kapitulo 14 nga siya gyud ang Ginoo. This is very important knowledge of God, the Father and the Son is Jesus Christ, and the Holy Spirit is the Trinity, one God. O importante gyud kini kaayo tong sama sa tulo ka persona nga mao ang God the Father nga mao ang Ginoo, God the Son nga mao si Jesucristo o God the Holy Spirit nga mao ang Balang Espiritu. Three is they are all true God, but their function is different. O silang tulo usa gyud ka Ginoo pero lain-lain siya o function or binuhatan. That's why we must understand and realize the word of God. O munang kinahanglan binatong punan o sakton ang pulong sa Ginoo. I'll explain another verse, John chapter 14, verse 11. O diri sa kapitulo 14 bersikulo 11, kapitulo 14 bersikulo 11 sa Juan ra gyapon. Believe me, Tuoy niyo nga ako ana sa amahan, ug nga ang amahan aniya kanako. Kung dili ka momoto sa akong isulti, mabuong ako kanako tungod ni maong mga tulo. works themselves. Amen. Amen. Jesus Christ and the Father is the same one God. Si Jesus ug ang amahan usa ra kayo. This is the very important knowledge of God. Ug importante gyud kaayo ni nga kaalam diha sa Ginoo. We must confirm this knowledge through Bible scriptures. Ug ato gyud kini matukid kini kaalam diri pinaagi sa Biblia. John chapter 3 verses 13 to 15 says, Diri sa Juan kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod 15. Juan kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod 15. no one has ever Ug wala kay nakasakop sa langit gawas sa anak sa tawo minanaog gikan sa langit. Sa
kabangawan, ang bitin nga bronze nga butangan ng tukod, ang anak sa tao kinahanglan nga inisa usab, aron ang tanan nimutol kaniya, makabaton o kinabuhi walay katapusan. Amen. Jesus came down to the earth as a man to give us the teaching, knowledge, understanding, eternal life. Ug si Jesus minawag diri sa kalibutan sama sa usa ka tawo aron pagtudlo kanato sa kaluwasan. So God so loved the whole Philippines, all over the world. Ang Ginoo nahigugma gyud sa tibuok katawan diri sa Pilipinas bisan sa tibuok kalibutan. God want to give us the eternal life. Ug ang Ginoo ganahan gyud muhatag kanatong kinabuhing walay katapusan. But people did not know about eternal life. O ang mga tao wala gyud silang kahibalo unsa ang That's why God Himself who came down as a man, teaching the truth very clearly to all people understandings. Ang Ginoo minawag diri sa kalibutan aron pagtudlo sa mga katawhan diri sa kalibutan. He left the world to save humanity. Siya minawag gikan sa kalibutan aron siya mihawa sa kalibutan aron pagluwas sa mga katawan. Also, Jesus was tempted by the devil spirit in the desert. Si Jesus gitintan sa yawa dito sa disyerto. Matthew chapter 4, 8 to 10. Diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod 10. Again, did the devil to him of Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kayong bukid. Ug ipakita kaniya ang tanang kingharian sa kalibutan ug ang ilang kalindong. Ang yawa mingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan ko, muluhod ka ug musimba ka nako." Mitubag si Jesus, "Pahawak sa tanas." Ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoong inyong Dios ug siya lamang ang alalahanin." Amen. Jesus teaching the important knowledge. Og si Jesus nagtutudlo ng importante nga kaalam. Nowadays, so many people hear the voice of the devil spirit, long teaching, and then they bow down to the devil spirit, not Holy Spirit, not God. They serve another God, first God. O karon kulong panahon na daghan ako kay mga tawo nga maminaw sa dawta, mga sudsod, mao na ang musimba sila sa mga Dios-Dios o wala sila musimba sa tinuod nga Ginoo. Because of the false teacher, false denomination, they teaching, if you bow down and worship the God, idolater, you will be blessing, I will give you everything. They teaching likewise. O kung ang mga katawon mutudlo og sayop nga mga pagtulunan, ilagyon ingnon ang mga katawon ihatag ko kanimo kining tanan, pumuluhod ka o musimba ka nako sa manini. But this is not from God, from the devil's spirits. O dili gyud gikan sa Ginoo o gikan ni sa dawta sa yawa. That's why when we tempted by devil spirit, we must say like Jesus, away from me, Satan. O sama niya na kung kita tintala na ito kining isulti, sama sa gisulti ni Jesus, pahawa sa tanas. I tell you the church members all, do not follow the train of the Satans. O si pastor nagayon din sa tanang katawan diri sa simbahan, na dili ginato sundot ang sayop nga pagtulunan. Also, Jesus gave up his life to give the kingdom of heaven to humanity. O si Jesus gihatag niya ang iyang kaugalingong kinabuhi aron sa paghatag sa gingharian sa langit sa mga katawhan. How much the Lord also loved his life. O gigugma pagkayo sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Bible says in Luke chapter 22, 39 to 42. O ang Biblia na gayon diri sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 39 hangtod 42. We'll read all together. Lucas kapitulo 22 bersikulo 39 hangtod 42. Dungan ta pagbasa. Ilang daw si Jesus umiadto sa bungkod sa Olivos sama sa iyang nabatasan. Wingkuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahilabot na sila dito
ug dili ang imo maoy matuman. Jesus' teachings follow not His will, but the will of God Almighty. Ug sa si Jesus ingon nga dili ang iyang pabuot may matuman kundi ang pabuot sa Ginoo. Why do we need a prayer meeting very well? Because of through prayer, we can crucify our desire, and then we can follow the desire of God Almighty. Kung ano man kinahanglan kita nga mag-prayer meeting, pag-ayo, tungod kay kinahanglan atong ilansang ang atong kaugalingon aron makasunod ta sa Ginoo. That's why Jesus teaching us before He crucified on the cross, He was praying to God for honestly to follow the will of God. Tungod kay gitudloan gyud ni Jesus nga before siya gilansang sa cross nagkampo gyud siya sa Ginoo. The Bible says Jesus gave up His life. Ang Biblia nagaingon nga tugyan ni Jesus ang iyang kinabuhi. Which means Luke chapter 22 verse 42. O diri nagpasabot sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 42. Jesus prayed, Father, if you are willing, take Ang this mahal ningon siya, kung buot ka mo ang inupagitan ka na ko, apan dili ang ako pagbuot kundi lang imo maoy matungan. Amen. We must pray like Jesus Christ. Kinahanglan kita mo ampo sama sa pag-ampo ni Ginoong Jesucristo. If you have trouble and suffering problems, when you pray like this one, you can overcome your present suffering and rest. O kung kita ko nung adunay kalisdanan bisan tuod, kinahanglan ta nga moampo masama niini harap atong maling kawasan. Even though there is some persecution and trouble, problems from your family, from your friend, somebody will persecution to you, sir. Bisan tuod nga kita i-persecute sa atong mga pamilya, bisan sa mga tao, baka lingkawas kita niini. Even though there is some persecution, we must follow the will of God Almighty. Bisan tuod nga dunay paglutos kinahanglan gihapon ta mosunod sa atong Ginoo. Through honest prayer, we can overcome your present persecution and situation very well. O pinaagi sa magpagmatinud-anon nga pag-ampo kita makalingkawas niini nga mga sitwasyon. That's why we must learning the truth. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kung munang kinahanglan ginatong tunan ang kamatuoran diri sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod 8. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod 8. In your Ang relationship iyatunan ang una-unang ibatunan ni Kristo Jesus sa mga ini. Bisan siya Diyos, walang siya magos magpapiling tupok sa Diyos. Hinoon sa iyang pagkalingong kababukon, biyaan niya pinigyan ang bukon, so dihimong uminilipon, nataon siya sama sa kasadalang tao, napaubos siya o kasinuntanon, hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. by become obedient to this, even this on the cross. Amen. We can make a victory through crucifixion, our own desire on the cross with Christ Jesus. Kita makabaton og kadaugan kung sa diyang atong ilansang ang atong mga tinguhat ya. And Jesus received the blessing by giving up himself. Og sa Jesus nakadawat og panalangin sa diyang paghatag niya siyang kaugalingon. Philippians chapter 2, 9 to 11 says. Og diri sa Filipos kapitulo 2, bersikulo 9 hangtod 11. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa pinatas dapit sa kalangitan, ug giatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod anak binuhat nga naa sa latwa sa langit. Sa ibabaw sa yuta ug sa ikalog sa yuta, sa pagpasidumog sa ngalan ni Jesus. Mantana magsangyaw na si Jesus, si Kristo ang Ginoo, anak sa imayan sa Dios nga amahan. Amen. Through obedience,
Jesus Christ crucifixion until die on the cross, he became a very higher allowed all people, says the Lord Jesus Christ is the Lord and Messiah. Kung sa diyang mituman sa Jesus na kasinungtanan siya sa Ginoo, siya minabaw sa tanang mga katawan diri sa kalibutan. Number 3 is making the right choice to follow God is important. O ikatulo, paghimo sa husto nga pagpili sa pagsunod sa Dios, importante kayo. We must leave the world patterns. Kung kinahanglan kita mobiya sa kalibutan, What is the world is? kung gusto man ang kalibutan, That's why Bible explain the worldly pattern is 1 John chapter 2 verse 15 to 17. kung ang Biblia na pasabot sa kalibutan diri sa Juan Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod 17. Do not love the world. Unang buwan, ayaw niya higuma ang kalibutan ng bisag sa iya sa kalibutan. Kung higumaon niya ang kalibutan, wala ka nang mahiguma sa amahan. Kaya ang tanang butang ng iya sa kalibutan, ang unundong kahitlaw, ang tanang kay higda sa mga matao ng tanang ipasigabo sa tao, dili iya sa amahan kung dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ng mga tanan niya na nanginini ng ikaigdan sa mga tao, mga anak, apan ang magbuhat sa kalunggotok sa Diyos, pagpapili-puli ang tod sa kahangturan. Amen. The worldly pattern is seems like very good. O ang kalibutan ang ayon-ayon. It will be very soon pass away. Pero sa katapusan ini mahal. That's why we must take a pattern of the Holy One Kingdom of Heaven. Kung kinahanglan ginagong sundan ang pagbuhat diha sa Dios, aron The world is like the Lord's. ang kalibutan sama ninyo. So if we follow the God with the world, we'll keep facing trial and hardships. Kung sundan nato ang Dios tubag sa kalibutan, padayon kita makatubang o makapagsulay o kalisdanan. The nephew of Abraham went to the Sodom and all of them destroyed by God Almighty. Mga pagkabangko ni Abraham ang mga silot at sa Sodoma at Gomora o dito i-wash out sila sa ito. The nephew of Abraham, Lot, chose the land of the Sodom and Gomorrah. So ito gipili ni Abraham na para nilo ang Sodoma at Gomora. And there's Almighty God destroyed all of them because of the very great corruption in that land. O pangunang gihubagin sa Ginoo ang Sodoma at Gomora tungod kay kautan ang mga katawan ito. So we must be very careful, understand the lecture. The worldly pattern is the following like this was. Kung munang kinahanglan ginatong makatunan nga ang pagsunod diri sa kalibutan sama ini. That's why I tell you the truth. Follow the pattern of Jesus Christ through Holy Bibles. Kung si Pastor na kailangan kinahanglan kita musunod sa Ginoo, pagtulunan sa Ginoo, sinasama diri sa Biblia. Which means take up your own cross like Jesus Christ. O kini nagpasabot nga kas-ano nato ato kaugalingon ng cross sama sa Bible says Matthew chapter 10 verses 77 to 39. Kung dili nagpasabot sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 30, 17 hangtod 39. Mateo Kapitulo 10, versikulo 37 hangtod 39. Anyone who loves the Saan siya Father labaw sa kanako, hindi tapos sa mayroong kinunan ako. Katong kasahal siya anak, labaw kay kanako, hindi sa tapos sa mayroong ako. Ang gusto pa sa kanako, kung sugat ka na ako, hindi tapos sa mayroong ako. Katong sa mayroong iyong nabuhi, kawatan ini, apan kawatan sa iyong nabuhi, ako, makabaton inyong ini. This is the very important instruction for our Christian lives. Kung mawini ang importante nga pagtulong ng isip o sa Kristohano. If you love your father and family, you
cannot love God very well. O kita nagigupang pakalis sa atong mga pamilya, dili kita makahigugmapod sa Ginoo. Which means you must seek first His kingdom and His righteousness. O kana na pasabot nga kinahanglan kinatong naon ang giharian sa Dios. So we must very strictly decide what kind of things we'll follow and choose. Kung wala kinahanglan gyud ta nga mo decide kung unsa gyud ang atong sundon. Important lectures, you will understand and meditate these scriptures very well. O importante gyud kayo ni nga scripture makahimo kita pag-meditate nini. And then give up yourself before God Almighty. O diri na pasabot nga kinahanglan nato nga itugyan nato ang pagalingon diha sa Ginoo. Apostle Paul compares likewise Galatians chapter 2:20. Si Apostol Pablo gaingon diri sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ilang sa ako ang pagsusunod sa cross, sa din na ako ang pagbuhi, o dili si Kristo maniya kanako. O dili kinabuhi ka ang karon, akong kinabuhi diha sa akong pagpusa ng sa Diyos, na naigugma o nagtugyan siyang kagalingon alang kanako. Amen. 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 If you crucify yourself like Apostle Paul, you can follow the will of God Almighty and Jesus Christ very well. O kung kita nga ito binasa nga itong kagalingon sa cross, sama ni Apostol Pablo, mahimog yun ang pagsunod sa Ginoo. And Philippians chapter 1:21 says, O diri sa Filipos kapitulo 1, versikulo 21, Filipos kapitulo 1, versikulo 21, Tingnan ka na po ang kinabuhi mo si Kristo, ang kamatayong paghatag ng dugo, dugang nakabulahan. Amen. Amen. If you believe Jesus Christ lives in you, you can crucify your desire on the cross very well. Kung kita mo po nga, si Jesus ang naadiri ka na to, makahimo kitang paglansang sa itong kagalingon sa cross. Jesus obeyed the word of God until He died on the cross. Si Jesus nagpasinagtanan o gisunod sa pulong sa Ginoo before siya ni gilansang sa cross. If you want to see the glory of God, receive the blessing abundantly, follow these scriptures. Kung kita ganahan kita makatawag og panalangin, kinahanglan kita tulig sundon ning maong scripture. We must pray, fighting a good fighting until understanding Jesus Christ lives in you. Kung unang kinahanglan kita makik-away sa maayong pagpakik-away, harap hangtod nga kabalatan ang Ginoo na kinabuhi diri na kanako. Why so many people cannot follow the Jesus Christ? They do not understanding Jesus Christ dwells in them. Kung ano mga katao wala kasabot nga ang Ginoo si Ginoo sa Kristo nagpuyo silang kinabuhi, tungod kay wala si Jesus na nagkinabuhi silang kinabuhi. Because of that they have lacking knowledge of God. Tungod kinakulangan sila sa pulong sa Ginoo. When you understanding the knowledge of God very well, you will be rejoicing in the Lord all the times. O kung kita makabaton o adunay kaalam sa pulong sa Ginoo, makahimo kitang pagbaya matag adlaw. Even though you can overcome the all kind of persecution and trial and suffering very well. O makahimo gyud ta pagwagtang sa tanan nga pagluto sa atong kinabuhi pagayo. Because Jesus Christ will give you abundantly joyful mind in your heart. Aron sa Ginoong Jesucristo maghatag ka nato puno nga kalipay sa atong kinabuhi. Devote your whole life to God Almighty Bible teachings. O kinahanglan gyud ato ihalad ang atong kagalingon sa Ginoo. Abraham couldn't serve God with his house very well. O si Abraham dili makalagad sa Dios uban kang isa. Bible says Genesis chapter 22 verse 9 to 10. Ug ang Biblia nagaingon diri sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 9 hangtod 10. Genesis kapitulo 22 bersikulo 9 hangtod 10.
When Abraham reached the place God had Sa told pagpunta him sa about David ng libro Abraham, kaniya he sa turned Diyos, on ipakita ni Abraham ang sa kaalaran. Kung ibabon, hinigiluna niya ang sugod. Itapos niya ang iyang anak, kung ipahiluna sa alaran ni Babaw sa sugod. Kunya gikuha niya ang sityo, aron patyo na utan niya si Isaac. like the slave sons. But the angel, verse 12, O diri sa versikulo 12, do not lay your hand on ayaw sa ang bata, say, do not mingon ang pagkay, nasayo na ako ang andang pagayot pagsugod sa Diyos, kay wala naman iikaw ka na ako ang imong bugtong anak. Hallelujah. Amen. Abraham loved his son Isaac very much. O gihigugma gid pag-ayo ni Abraham ang iyang anak. But Abraham loved God more than his son Isaac. Pero higugma pag-ayo ni Abraham ang Ginoo kaysa ni Isaac. That's why Abraham could obey the word of God. His son sacrificed as a burnt offering to God Almighty. Ug mao lang si Abraham nakahimo pagkasiltanon sa Ginoo sa paghalad sa iyang bugtong anak diha sa Ginoo. And then Almighty God preparing angels of the Lord said, Abraham, stop, do not kill your son Isaac as a burnt offering. O ang Ginoo nagpadala gid ang anghel nga pag-ingon ni Abraham ayaw pagyang bata. We must do until the angels of God told you. Kung munang makahimo kita pagbuhat sa dihang musulti ang anghel diri kanato. And there's let us look the miracle of the service that God prepared for Abraham another ticket. O gatong tanaw ng milagro sa pag-alagad ni giandam sa Dios alang ang Abraham. So we must learn, we must waiting until God prepared another ticket for your life. Kung munang kinahanglan kitang ulat nga ang Ginoo mohatag diri kanato. Until God prepared another ticket, you must obey very fully to God Almighty. Kung sa diyang gihatagan ta sa Ginoo sa iyang mga saad nga makahimo ta pagsunod sa Ginoo. If you do not obey fully the word of God, you cannot take another ticket, miraculous signs. O kita dili makasunod sa Ginoo, dili kita makadawat og ticket. We must believe as a Christians, our God is the Almighty God, omnipotent God. He can do everything. Kung wala kinahanglan yato mo hinungdaman ang Ginoo, mao ang Ginoo o makabuhat siya sa tanang butang. So, believe in God, believe in Jesus Christ, the meaning is this. Ang pagtuo sa Ginoo, ang pagtuo ni Ginoong Kristo sama niini. So, blessing given to those who living everything in their lives. Ang panalangin nga gihatag sa ilang Ginoo. Matthew chapter 19, verse 27 to 30. Diri sa Mateo kapitulo 19, versikulo 27 hangtod 30. Mateo kapitulo 19, versikulo 27 hangtod 30. Peter answered Jesus, we have left Niya si everything Pedro, to follow. Ginoo, ang ibiyan ng tanan ng sunod ng kanimo. Kung may ako mapaabot, sa Jesus bilang kanimo. So, sa kong kaninyo, hindi ko daw niya sanang sa tao sa iyang mga trono, kaya sa bagong kalimutan, sa mong nabulog doon ka tinunan ng lingkod na sa mga trono, aron magwanto sa nabulog doon sa balay sa Israel. Ang tanan ng ibiyan sa ilang balay, mga igsoon, mga mahal, inaan, mga anak o mga uma, tungkol ka na po mga dawat o magoso sa mga batos kapilo, magatakan pag-iyan siya kinabuhi bayon, apan daghan sa nangunang karon mawalahi, o daghan sa nawalahi karon mahikuna. The first will be last. Amen. This is the wonderful message from God Almighty. How much blessing given to us.
Umugini nga, maayo kayo nga mensahe sa atong buhay nga Dios nga pagpanalangin diri kanamo. If you want to receive like the blessing, you must lift your family, your pet, your everything. O kung kita ganahan ta makaduwa ng ining panalangin, kinahanglan nato biyanan ang atong pamilya, bisan ang atong mga higala. Which means overcome your situation by prayer only. Kung niini nagpasabot nga makalikawas kita sa atong mga sitwasyon, pinaagi sa mga pagkampo. If you do not pray very well, you cannot overcome that once. Kung kita dili ta mga pagayon, dili kita maka-overcome niini. That's why prayer is the number one key to solve your present trouble and problems. Kung wala nagpasabot nga ang prayer, agad mo ang usa ka yabi aron makalikawas o makabuntog ta sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi. Because of the by prayer, we can overcome the scheme of the evil spirits. Kung pinaagi sa pagkampo, makabuntog yung ta sa litat sa daotang espiritu. Bible says, Ephesians chapter 2, verse 6. Ang Biblia nagaingon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 6. Efeso Kapitulo 2, versikulo 6. Obey Imanang them not pagkaliya only upat to ng Kristo, ang magani upat kaniya sa kalagitan. but a slave of Christ, doing the will of God from your heart. Amen. If you are the slave of Christ Jesus, you must doing the will of God from your heart. Kung kita mahimong maulipon ng Ginoong Jesucristo, makahimong kita pagbaton ang ginawa sa itong kinabuhi. So, I have learned someone about the everything to follow Jesus Christ. Kung si Pastor nakadungog siya nga ngayon sa katao, magibiyahan niya tanan aron sa pagsulod sa Ginoo. I am sure that they receive the wonderful blessing, and then they will be happy in their life. They will receive the blessing more than 100 times in this world. O sigurado din nga siya makadawat og dakong panalangin diri sa kalibutan. Bible promise God give them more than 100 times blessings. O ang Ginoo misaad nga siya mohatag kanyang panalangin labaw sa usa ka batos nga panalangin. Last verse, Revelation chapter 3, 10 to 11. O ang katapusan, mapulong diri sa Gipadayan Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod 11. Gipadayan Kapitulo 10, versikulo 10 Gipadayan Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod 11. Since Kung gituman mo man ako masugod mo, pahilom ka, ikan ko ikaw sa kasisanan na kuhabot sa kalibutan, aron pagluwa, pagsulay sa tanang mga tao. Kuhaan ako dahil ang pagkayan na hindi mo mabusan sa imong siguran, aron walay makahilom sa imong corona sa kadaog. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crowns. God wants to give you and I crown of life. Ang Ginoo ganahan yung hatag na landog sa corona sa kadaog. One of the pastor decide to fast and prayer for his mother's salvation. Ulit, usa ka pastor na naka-decide siya mag-uasa para sa iyong inahan. His mother did not attend the church. He did not believe in Jesus Christ. Kung ang iyang inahan, wala niya sa simbahan o wala na kailan ni Ginoong Jesucristo. Even though he was a very good pastor, but mother not attend the church, don't believe in Jesus Christ. Minsan tol siya, maayon kayang pagkapastor, pero wala nakabalo o wala nakasinabi ang inahan ni Ginoong Jesucristo. One day pastor decided, I am starting the fasting prayers for mother salvations. Kung naka-decide din siya ang pag-asa o pag-apo. And then 1 day, 2 days, 3 days, 4 days fasting in the home and in the churches. O sa diyang niagi mga adlaw, sa kaadlaw, o kaadlaw, sa tanang mga adlaw, nagpuasa siya. Mother said to
Pastor, you must eat it. O ang iya kinahan ingon kaniya ka, kinahanglan ka nga mukaon. And then the pastor said to mother, I don't like eating if you do not come to the churches. Kung ingan niya kinahan, dili ko mukaon kung dili ka moadto sa simbahan. Fighting with the spiritual fighting, with the evil spirit, with his mothers. O nakik-awal yun ang espiritu ng bahay o ang daotang espiritu. And the mother give up. Okay, I will go to the church next Sundays. You can eat it. Ang kinahan naka-decide nga moadto din siya sa simbahan para mukaon ang iyang anak. And then pastor said to mother, if you do not follow and do not attend church, I will die with the best prayers. O ingan niya kinahan niya, kung ikaw dili ka moadto sa simbahan, ako mamatay tungkol sa pagkuwasa. Like that, he was very strictly decided for salvation his mothers. Ug siya nagmahisugod o pag-ayo aron sa kaluwasan sa iyang inahan. Fasting prayers is very powerful in our Christian lives. Ang pagpuasa o pag-ako mo kini nga adunay kahong isip usa ka Kristohanon. Jesus showed the fasting prayer 40 days and nights for the salvation of the world peoples. Ug si Jesus nagpuasa sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi aron sa kaluwasan sa mga katawan. And then finally, his mother attended church. Oh, all church members would be glad. Ang tungod niya na ang iyang inahan misimba nasa simbahan ug ang tanaw mga katawang italakpak kaniya. And then now pastor become a very biggest church in Korea. Busan's very almost 20,000 members attend there. O katungkol ng mga pastor na nakahimo kung nakatungkol din siya tapos kayo ng simbahan ito sa Busan o ang iyang mga membro 20,000 katao. He was starting the very small churches, O siya nagsugod sa gamay na simbahan. but he was decided salvation of the people, invite the people, evangelism every day and night. Kung siya naka-decide aron sa kaluwasan sa mga katawan, muna nag-ebanghelyo siya. Pastor have been experiencing many persecution from family, from relative, from friends, but he was praying more and more, overcome the whole persecution and make a victory for the glory of God. Kung siya nakahimo, bisan ko sa pagluto sa iyang pamilya, bisan sa mga katawan, pero nakalikawas at nakabutok siya hinihingin hinahagi sa pag-angko. He was become now this very famous Korean pastor, evangelist, Reverend Son Han Bo. Kung nahimo din siya famous nga pastor o siya si Song Eng. Reverend Song Eng. The church name is the World Churches. O ang iyang simbahan, ang halan is World Church. Pastor embraced all of the world peoples. O ano po ng pastora iyang ilumong ang mga katawan. I tell you the truth, if you have a persecution and trials, some problems in your life, you must pray. And then you can pray with the fasting prayer 30 days, 1 week, 21 days, 40 days, you will surely not die. Amen. Kung kita makasinati o paglunos, kinahanglan nato pag-ako bisan ang pagpurasa o pag-ako diya sa Ginoo o makalikawas ta niini. Jesus will be with you. Si Jesus maguban kanimo. You can read the Bible during the fasting prayer more and more and understanding the secret of the kingdom of heaven very well. O sa pagpurasa, makahimo kita pagbasa sa pulong sa Ginoo pag-ayo aron makasinati ta diya sa Ginoo. We must understand Romans chapter 8 verse 18. Ang kinahanglan tungtong diri sa Roma kapitulo 11 bersikulo 18. Roma
당신들의 Isip ko ang atong mga pagkantos una, dili katanig sa bayan kay sadaya unya kanato. will be revealed in us. Amen. Amen. For this one, we must pray more honestly, overcome the present sufferings. Tungod niini makahimo kita pagbuntog sa atong mga sitwasyon. And then you will become a wonderful Christian and the leader of the church, leader of the school, leader of the Philippines. Ug tungod niini makahimo kita maayong Kristohano bisan ang pangulo sa simbahan o sa pangulo sa ospital o bisan sa kalibutan. To become a very wonderful leader, you must overcome the present suffering like whites. O kita makabaton niini kinahanglan nato mama kalingkawasan ang aning mga Kristiyano. I have a conclusion message today. When a kernel of the wheat falls to the ground and die, it bears much branches. Makatapusan ko ang isa ka lugar sa trigo mahulog sa yuta o mamatay kini mamunga o daghang bunga. When God calls us, we must leave the world for the promised land of blessings. Sa diha nga ang Dios nagtawag kanato kita kinahanglan nga mobiya sa kalibutan ngadto sa saan nga yuta sa panalangin. Unless we take up our own cross by living and giving up, we'll never enjoy salvation and the blessings. Gawas kung kita mapasan sa atong kaugalingon nga cross pinaagi sa pagbiya o pag-undang dili gyud kita makatagamtam sa kaluwasan o panalangin. This is the message for all of you and I. O mao gini nga mensahe para kanimo o kanako. I received this message from God Almighty. O si Pastor Liago ni gidawat ang mensahe gikan sa Ginoo. God wants to teaching you and I through Bible, live your situation, your parent, your friend, your situation, and follow Jesus Christ. O giana makahimo kita ang pagtugyan sa atong pamilya bisan sa mga katawan, bisan ang kaisdanan diha ni Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. And then Almighty God surely will make you a wonderful, powerful ministry of God, evangelistas. O ang Ginoo makahatag ing kanimo nga makusganon ng ebanghelyo diha. Don't worry about anything else. O dili na kita kinahanglan nga babalaka sa tanang butang. If you believe God Almighty, give thanks in your suffering and trouble present time, and then seek to God Almighty wholeheartedly. O ingano makalikawas kita sa tanang butang sa tanang kaisdanan sa atong kinabuhi kung kita mangita sa Ginoo. And then Almighty God lead your heart very well. Kung ang Ginoo magatugyan o magagiya diha kanimo. And then Almighty God pour out His Spirit and power, authority more and more. You can available that authorities. O niya na makahatag ang Ginoo diha kanimo sa katungod authority. Do not follow the scheme of the evil spirit workings. O dili ginato kinahanglan masundon ang daotang espiritu. Instead of that, we must follow the message of Jesus Christ. O niya na kinahanglan to sundon ang mensahe sa Ginoo. And then you can make a victory in your life. O makahimo ka kadaugan sa imong kinabuhi. Stand up, please. Manghitog ka. Father God, we thank you so much for gathering.